Actually, natuwa nga ako, no, napili tayo ng Rotary sa Rotary Club sa Korea. And also, mga Rotarians from Muntinlupa, napili nila na mag-sponsor. And right now kasi naman, marami rin tayong ginagawang mga projects, mga pabahay. Pero nung nakita nila yung, gusto nilang sumama sa ginagawa natin. Kaya tayo naman, syempre, welcome natin lahat na would want to participate in this project. Pero hindi lang kasi ito isang bahay lang. No, of course, bahay is bahay. Importante, no? Opo. Pero kinakailangan i-sustain natin. So pati yung livelihood nila, yung skills development ng mga titira dito. Initially parang 70-75 tapos annually daw magbibigay sila ng mga 25 to 50, no? So malaking bagay na 'yon. Hindi naman maliit na pera ang pinag-uusapan natin dito. And we will be encouraging other Rotarians also na ito tayo, gumawa tayo ng Philippines Korea Friendship Village. Ang trust ngayon hindi lang yung alam mo yung feeding program. Alam naman natin kung saan pumupunta lang naman yon. Of course, nakakatulong yon for that time being. Pero kapag binibigyan mo ng matitirahan ng mga mahihirap, natatransform mo sila eh. At tapos, yung skill nila, dinidevelop mo, then tulungan mo rin sila sa kanilang livelihood. Magiging talagang city of life. Yes. Diba? Talagang city of life. Ayan. Actually, nung lumapit sa amin ng mga governor ng Korea, as well as ang Rotary Club of Muntinlupa, tinanong sa amin yung mga beneficiaries na talagang indigent families. Ang gusto ng ating mahal na Mayor, Armand Dimagla, unahin namin yung mga nasa danger zone talaga, yung tabing ilog. Kaya ang pinili namin, yung nasa mga pamilya nakatabi sa tabing ilog. At meron nga doon isang pamilya, namatayan nga ng mga bata nung pagbaha dahil sa umapaw yung ilog. Kaya gusto namin malilikas at tamang-tama, dumating ang Rotary Club of Muntinlupa at ganoon din ang mga governor from Korea ng Rotary. Kaya yun, doon namin ibibigay sa mga beneficiary. Nakakatuwa dahil dito sa usapang ito, ang Rotary, ang mga Rotarians ang magpo-provide ng pabahay. But then, ang share ng LGU Binyang, si Mayor ang magbibigay ng lupa, magpo-provide ng site development, kasama roads, drainage, and pati sa pagtulong sa electrification, sa Meralco at sa Kapatubig, everything. Kumbaga sa isang magandang subdivision ang gagawin natin. Unang-una, yung Public Order and Safety Office ay yan yung parang pinaka-internal paramilitary force ng mayor kung saan ang trabaho natin ay sa daloy ng trapiko, sa demolition, clearings, inspections ng ating mga negosyo at syempre yung pampublikong seguridad ng ating lungsod. Kaya kanina, sa ginanap na Philippine-Korean Housing Project ay muli po ay naipakita natin at naipamala sa tulong ng Philippine National Police yung ating pong pagsisecure sa ating mga VIPs para masigurado natin na unang-una ang traffic ay hindi nakakantala sa ating mga bisita at alam naman natin, yan ay magiging muka ng ating lungsod ang trapiko. Kung maganda daloy niyan, kung maayos ang centralized ng ating operation sa baba, ay magiging image yan ng ating lungsod. Sa tabing ilog po kami nakatira dati. Until now po, doon po kami nakatira. Tapos po, every time na bumabagyo, talagang pag malakas po yung tubig, talaga pong binabaha po kami para kami mga daga kung saan kami nakapunta. May nalunod na nga po doon na 2 tao na anak ng member ko. Last October 29 po yun. Yung grabe po yung baha. Tapos po, yun, kasali na po kami nun sa organization sa housing office po ng Binyan. Mabilis lang po itong pagkakaano sa amin ng mga Koreano. Recently lang po ito. Sobrang thank you po talaga kami kasi malaking blessing sila para sa amin po talaga kasi po ang tagal na po na talaga namin nag-aasam na magkaroon ng bahay tsaka sariling lupa. Kasi po ang po sa amin, lupa na lang po yung babayaran namin, bahay amin na, bigay na po nila. Kaya po sobrang tuwa namin. Thank you po sa kanila dahil yung pangarap namin, dating pangarap lang po ngayon, totoo na po siya, magkakatotoo na po. Sobrang thank you sa kanila.